yet again. You failed me, Scourge. I'm sorry, Master. Hindi na po mauulit. Ano ka ganyan? Parati ka naman palpak. Sino nagsabi nun? Ako. Bakit may problema ka? Paano nangyari to? Well. Kung di mo na itatanong, ako ay ikaw mismo. Bakit kumukhang kamukha mo ko? Well, dahil sa puro palpak ang ginagawa mo, gumawa siya ng upgrade version mo. Yung mas matalino, mas malupit, yung may diecast parts. Kaya ako na ang gagawa ng mga pinagagawa niya sa'yo. Pwede ka na magpahinga. Dito maaari, bumalik ka dito. Sabi ko, pwede ka na magpahinga. And here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park AMK Pro Series Transformers Rise of the Beasts Scourge. Now, before we start, special shoutout muna sa YOLO Park for sending us this AMK Pro Series Scourge for us to review here on our channel. Once again, YOLO Park, thank you so much. And as you can see, ganito ang klaseng packaging. Napakaangat sa packaging. Meron siya sa harapan, sa side, wala na. Sa likod, yung mga content, yung mga laman lang na meron dyan sa loob ng box. And sa gilid, Transformers na malaking logo. And sa ibabaw, Rise of the Beast. And itong packaging niya na to, cover pa lang yan ng box natin. Pag inalis natin yan, meron pa siyang isang malupit na design ulit nung pinaka-box niya dito. Ang ganda nito. And then sa side, yan nakalagay dyan, pangalan niya na Scourge. Sa likod, napakaangas na logo ng Terrorcons. Maganda pang display ng box. And sa gilid, malaking Transformers lang din. Sa ibabaw, Rise of the Beast. And sa ilalim, YOLO Park. Pag na-unbox natin, may kasama lang siyang paper dito na may mga QR ng YOLO Park for their customer support. And as you can see, may freebies tayo dito na badge. Bakal metal badge yan, pang rock and roll. Yan, pag binili nyo, included yan. Bakal na yan. And as you can see here, nandito na rin yung ating pinaka-manual. And meron tayo ditong 1, 2, 3, 4 na layers ng clamshell. And mag-start muna tayo dito sa pinaka-stand natin, which ito yung pinaka-stand niya. And then may wired tayo dito na parang stand din na iikot natin yan dyan. Yan. And then meron tayo dito logo ng Terrorcons. Yan ang itsura niyan. Yan, and may magnet na yan sa likod, which is gagamitin natin yan pang on and off nung kanyang light mode. Then this one, ito natin ilalagay pa ganyan. Itong naiwan is weapon na to ni Scourge. So ito na lahat yung parts ni Scourge. Kaya it's assemble time!
ito na mismo si Scourge. Pag natapos na natin siya buuhin, check muna natin yung pinaka-details niya. Grabe, ang dami niyang tusok-tusok. Natutusok ako. Ayan yung face. Ganda. Ang ganda ng face. Again, yung details dito, no? Sobra talaga. Ang angas. So cool. Ang ganda ng details sa side. Yan ang itsura niya sa side. And sa likod. Grabe. Grabe yung details. Look at that detail. Ang angas. Grabe yung details talaga dito. Wala akong masabi sa details. Grabe, ang ganda. Medyo bumigat siya talaga. Check naman natin ngayon yung pinaka-articulation niya sa head niya na naka-ball joint. Ganda ng look up. Yung look down niya, wala siyang gaanong look down kung dito lang sa ball joint niya sa pinaka-neck. Pero dahil may ball joint din siya dun sa baba ng neck, pwede pa siyang mag-look down ng ganyan, which is good. And then of course, naro-rotate yan, 360. Even yung ball joint niya dito sa lower neck niya, may articulation din siya dyan. Pagdating sa elbow pads niya, yung part na to, natataas baba din yan. Yan. Itong pinaka-part niya na to, yan. Natataas baba din yan. Even itong shoulder pads niya dito is ball jointed yan, so may mga articulation din yan dyan. Yung kanyang arms wide open, no? Easy yung kanyang arms wide open. And yung pinaka-shoulder niya dito, meron din butterfly joint dyan. And of course, na-rotate yan 360. Yung pinaka-bicep niya dito, yung connection natin dyan, naro-rotate din yan. And yung kanyang pinaka-elbow bend, dun sa pinaka-elbow, and yung taas ng elbow, meron din. That's why double jointed yan. Pagdating sa kamay niya, naiikot yan dahil nandyan yung connection natin. And yung mga matutulis niyang daliri, grabe. Ingat kayo sa mga spike niya dyan. Matulis talaga yan. Thumb niya nagagalaw and meron din siya dyan sa part na yan. 2 points of articulation sa pinaka-thumb niya. Pagdating sa daliri niya, 1, 2, and 3. 3 points of articulation lahat. Lahat ng fingers niya is articulated dito. Aray, grabe. Masabit talaga sa gloves natin. Yan. So, ganda. Meron din yan sa kabilang hands natin. Pagdating dito sa body niya, sa chest area niya, ab crunch siya, kaya pwede siya mag-final countdown dyan. May swivel din yan, left and right. And pwede rin nating rotate yan. Dito sa pinaka lower face niya, meron din siyang articulation dyan. Yung mga side skirt niya, walang articulation dyan, even dito. Itong pinaka skirt naman niya sa harap, may konting movement lang yung part niya. Sa likod niya, wala na rin. And sa legs niya, yung Van Damme split. Tingnan natin kung kaya yung Van Damme split. Kaya naman, kahit pa paano, hindi lang ganun split na split, pero at least meron pa rin siya. And yung kanyang high kick, grabe yung high kick, ang taas. And yung kanyang back kick, ganun din, sobrang taas. And yung pinaka-legs natin dito, ayun, no? Meron din siyang leg extension dyan. Ito yung normal niya, yung extend niya ng pagganyan. Mind you guys, yung crotch area niya dito, yung pinaka-inner frame niya dyan, sa part na yan is bakal. So yan sa mga die-cast part niya. Pagdating sa thigh part niya, meron siyang swivel na ganyan. And yung kanyang mga knee pads, ito walang articulation dyan sa front. Pero dito sa likod, pwede mong maangat niya ng ganyan. Para ma-execute mo yung double jointed niya dito sa part na to. Kasi meron siya dyan and dito. Articulation dyan and dyan. So, even ito gumagalaw din. Ganda. Ang ganda nun, no? Kita niyo yung part na yan. And then, sa pinakapaa niya, itong part na to is, yan, natataas baba lang din yan. Sa likod is, ito. Yan, nataangat din yan. Yung pinakapaa niya, up na ganyan and pwede makababa ng ganyan. May tiltage din na ganyan. And yung pinaka-toes niya, malaki yung part na pwede pang mabend dyan sa pinaka-toes niya. So, yan lahat ng articulation dito ni Scourge. Pagdating sa pinaka-accessories niya, check natin muna yung kanyang mga alt hands dito. First is meron tayo dito yung parang pinaka-rotor niya. Rotor ba? Kasi ito yung umiikot dun sa isang version. Ayan, no? Yan yung umiikot niya. Yan yung pinaka-details niyan. Makikita nyo, may mga kalawang effect na rin siya dyan. And yung articulation niyan is 1, 2. 2 points of articulation yung mga daliri niya na yan. And para maikabit natin yan, pop off lang natin itong kamay niya na to. And then, kakabit natin to. Diyan. Ayan na yung isa niyang alt hand. Sad to say guys, dito sa part na to, ball jointed yan. So, hindi mo pwedeng maikabit itong part na to dito sa right hand niya. Same thing dito sa gun
hand naman niya. Kasi technically ito, tumutupi yan patalikod eh. So, tas doon lalabas yung pinaka kamay niya. And para mangyari yan is pop off mo lang ulit yan. And then papalit natin to. Diyan. Yan. Parang ganyan ang pinaka itsura niyan, yung kamay niya. As weapon niya dito is itong kanyang blade. Yan naman ang itsura niyan. Sad to say guys, dito medyo hindi ako believe. Kasi obvious na all black yung pinaka weapon niya dito, yung plastic na ginamit. Pinatong na lang yung paint. So parang hindi na sila nag-primer ng white or something kasi parang medyo halata eh. Halatang pinatong na lang yung paint niya doon. Lalo na sa personal, sa camera natin medyo okay pa yung itsura pero sa personal medyo halata na pinatong lang talaga. Anyway, para dito naman, dito natin yan ilalagay sa right hand niya. Diyan natin siya isisiksik sa area na yan. Then there. There you go. Yan na si Scourge sa kanyang mga weapons. Nice. Ganda din ha. Ganda din. Yung iba pa niyang accessories is meron siya ditong alternate face. Yan yung pinaka-itsura niya. Kasi isa pa sa gimmick dito ni Scourge, paglaruan natin yung face niya, is natatanggal yung pinaka-mask niya. Yan. Okay. Natatanggal yan. Yan yung itsura naman ng pinaka-face niya sa loob. Okay? And also, ito palang face niya, articulation din even sa pinaka-mouth niya. Ayan, no? So, na-open, close mo din ito mouth niya na yan. Ayan. So, nagagalaw yan. Well, even the AMK series lang naman yung lower version niya. Ganun din, nagagalaw yung mouth. So, pwede nating tanggalin yung pinaka-face niya. Yan. Pag natanggal niyo yan, ganyan ang pinaka-itsura niya. Parang di naman gaanong malaki yung difference ng mask niya. Tsaka dito. Kasi itong isang mask niya na to, wala lang yung peg ng pinaka-mask niya. Kung yun ang gusto nyong ilagay dyan. So, hindi mo nga lang pwedeng mailagay ito kasi nawala yung pinaka-peg niya. And ang isa pa sa gimmick dito ni Scourge is of course, meron siyang pailaw. Tanggalin natin yan. Cover na yan. And hugutin natin yung part na yun sa head niya. Kasi nandoon yung kanyang battery compartment. And of course, sa kanyang battery sa head, kailangan ulit natin dyan ng LR621. Yun. So, dalawa daw ang kailangan natin. Kuha ulit tayo ng dalawa. Diyan natin lalagay yung pinaka-battery natin. Hopefully, tama yung side natin. Balik na natin lahat ng mask niya. And then, try natin. Ayun, no? Gumagana na, oh. Gumagana na. Okay, so hindi lang yan yung pinaka battery operated sa kanya, even itong sa weapon natin, meron din siya dyan. So, tanggalin muna natin ulit. Pop off natin itong pinaka-weapon niya. Then, for this weapon niya, yun nga lang, meron ng screw required. Kailangan natin i-unscrew para lang ma-access natin yung battery compartment. Medyo hassle for me talaga pag may mga screw parts pa para lang doon sa battery compartment. Okay, and then ang battery na kailangan dyan is same battery lang din. LR621. Dalawa ulit ang kailangan sa kanya. Again guys yung pinaka-flat na area, yun yung nasa pinaka-ibabaw. Yan. Test natin kung gagana. Yun, gumana naman. Okay, lagay na natin dito. Balik natin dyan sa loob. Yan. Okay, let's test. Yun, no? Okay. Gumagana. And then, let's put it back here. Okay, Scourge. Lock up. Ayun, no? So, test natin lahat ng lights niya. Gumagana. And, yun, no? Gumagana talaga. Angas! Now, para makompleto natin itong ating Scourge, kunin na natin yung kanyang stand. And, yung pinaka-stand niya dito, guys, wala nga siya tulad nung kay Mirage, na meron siyang parang pinaka-hook pa dito na ganyan. Dito kasi kay Scourge, tatanggalin lang natin itong lower part niya na to. Yan. And then pag natanggal natin yun, ayun, no, makita mo meron siyang pinaka-peg doon, which is the worst thing in the world. Ang taas lang ulit. Grabe, ang taas. Ang taas nung kanyang pinaka-peg dyan. Hindi ko lang ma-imagine na i-display mo siya ng ganyang kataas. Sobra yung taas. Pero pag binen mo kasi ng ganyan, parang naka-slide na siya. Sana binigyan or in-include sa pinaka-overall design niya na may bilog na lang siya dyan para doon natin siya ikakabit sa parang pinaka-peg niya sa likod. Para at least ganyan man lang siya kataas, no? Hindi yung sobrang taas. Ang taas akala mo, poste ng Meralco eh.
I think much better tanggalin na lang natin tong part na to. Yan. And then, yung pinaka logo ng Terrorcons. Yan, no? O, yan. Now, para sa height ng Scourge natin dito, check natin kung ilan siya. 9 inches pa rin siya. Eh, maganda yan. I-compare muna natin siya side by side sa ating AMK series na Scourge. Ayan. As you can see, guys, parang hindi naman ganun kalaki yung difference nilang dalawa in terms of height. Pero yung weight, obviously, mas mabigat do dahil may mga die-cast parts na ito compared dito sa isa na pure plastic lang. And yung overall look nila, no, parang, well, mas lamang talaga to. Dapat lang kasi AMK Pro Series na siya. And i-compare pa natin siya sa iba pa nating AMK Pro Series tulad ni Mirage. Yan, ang height niya. AMK Series na si Bumblebee. Optimus Prime AMK Series na customized na ng ating kaibigan na si Ralph Cifra. Ang customized ko din, Optimus Primal. And include na rin natin ang ating AMK Pro G1 Optimus Prime. Oh, by the way, include na rin natin itong ating Studio Series core class na si Noah Diaz. Yan, para lang makita niyo yung scaling nila. So yan ang ating height comparison. If you're planning to buy this AMK Pro Series na Scourge, ang price range niya is around 3,500 up to 4,500 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makuha ng specific copy nyo nito. There you have it now, guys. Na ang ating YOLO Park AMK Pro Series na si Scourge. What do you think of this AMK Pro Series version ni Scourge compared dito sa ating regular version na AMK Series lang? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, for the obvious reason, makikita mo naman talaga yung malaking difference niya kung gaano nakalayo naging itsura dito ni Scourge. The look itself pa lang, ang angas na ng mga paints na ginamit sa kanya, makikita nyo weathered na weathered talaga siya dito. Even yung mga texture nung pagkabakal niya and yung may mga kalawang na side niya, talagang ang ganda ng pagkaka-execute sa kanya. Overall, pagdating sa looks, walang problema pagdating dito kay Scourge. Even yung pag-assemble ko sa kanya, kahit na napakadaming maliliit niyang pieces, eh hindi naman siya ganun kahirap tulad nung ine-expect ko sana. Ang malaking downside lang for me para dito sa Scourge na to is itong kanyang pinaka-stand kasi parang walang bearing na nilagyan pa nila ng ganito. Unang-una, masyado talagang mataas itong stand nila na to, and also yung way kung paano mo siya ilalagay dito sa stand niya na kailangan mong pantanggalin yan. So medyo hassle talaga yung part na yun. Overall, yung iba pa niyang accessories na binigay dito sa kanya, okay na okay din. Lalo na pagdating sa playability dito ni Scourge. So, kung tatanungin niyo ako, worth it ba na bumili ng Scourge na AMK Pro Series? Of course, worth it ang AMK Pro Series. Talagang level up version siya. Itong regular version na AMK Series. But, just in case lang na nakakuha na kayo nito and sa tingin nyo naman satisfied na kayo dito sa Scourge na to, hindi naman siya yung main theme or focus ng pinaka-collection nyo, I think tuwak na rin sa inyo itong regular version na Scourge. Pero just in case hindi pa kayo nakakuha and plano nyo kumuha at magdagdag ng Scourge sa collection nyo, definitely itong AMK Pro Series ang bagay sa collection nyo.